Umiinit yung resistor. Kita nyo naman, umuusok siya. Okay. Ano pa daw ba ang kayang gawin ng ating DIY na power supply? In Ilocano, anya pa'y kanote kaya ng aramiden. Naubusan ako ha. So, dito kasi guys, sa mga bumbilya dito, meron siyang power supply dito. Okay? So, eto guys, ay susubukan natin yung kanyang limit. Kung kaya ba niyang pailawin yung ganito. Kasi sa ngayon guys, ay eto ay madaling malobat. Kasi nga maliit yung kanyang solar panel, LED. Okay? Maliit. So, hindi niya kaya. Dito ay tatanggalin natin yung kanyang battery. Bale, isi-series lang natin to para umilaw. Okay? Lost thread na siya. Ito kasing street light na to ay hindi siya waterproof. Pinapasok siya ng tubig. Ito hindi siya pinapasok, pero ito pinapasok ng tubig. Yan o. Wala man lang pandikit. Tatanggal pa yung screw. Okay, nabali na ibang paa niya. Try lang natin. Ito yung kanyang sensor. Yun o. Okay. So, ito yung kanyang battery. Madali siyang malobat. Okay. Next time siguro i-upgrade ko yung battery niya kasi maganda naman yung kanyang performance. Malakas yung ilaw. Yun nga lang kasi yung kanyang storage, yun sablay. Okay. So ngayon tatanggalin natin itong kanyang LED kasi ito yung experiment natin ngayon. Try natin. So para parallel lang naman siya kasama to. Kung hindi ako nagkakamali sa bagay, 3.7 lang naman yung battery. Sigurado na itong ilaw na to ay nakaparallel silang lahat. Yan. Mapapailaw lang siya ng 3.7. Subukan natin. Yun o. Yan. Tapos sa kabila. Okay. So, yan siya. Ngayon, i-trace lang natin kung yung blue ba at red pare-parehas yung polarity niya. Okay. Yung pula ay positive. Baliktad. Ayan. Itong positive. Positive din itong isa. Yun. Positive din. Yun din natin nakita kasi nakataob. Ayun. Okay, tabi na natin yan. Series lang natin. Parang battery siya. Okay? Kita nyo na yung orientation. Negative, positive, negative, positive, negative, positive. Ganun lang siya. Okay? Always, yung safety precaution natin,
Huwag po natin kalimutan para hindi tayo madisgrasya. Okay? Tapos, dito, yung orientation din lang, yung item ay negative, tapos yung pula ay positive. Okay? Ganito lang siya. Madali lang. Tapos yung negative ay sa blue. Okay? So ngayon, imbis na 3.7 yung kanyang supply, magiging 220 na ngayon. Subukan natin sa ating power station. Okay? So, yan. So, tingnan natin kung ano yung magiging trouble nito ngayon. Kasi ito ay nakaparallel lahat yung LED. So, medyo mabigat-bigat ngayon yung load niya. Buti sana kung nakaseries lang lahat ng LED, mas magaan. Pero ngayon, nakaparallel. Okay? Umiinit yung resistor. Kita niyo naman, umuusok siya. Okay. Ngayon ay magdadagdag ako ng resistor, same value, kasi nga hindi kayang dalhin nung current limiter natin. Ito. So ngayon, dodoblehin natin. Ngayon kasi guys, mas mabigat yung load ngayon. Ito kasi, mas maraming naka-parallel. Naka-parallel, naka-parallel, tapos yung connection nilang tatlo ay naka-series. Okay, so subukan natin. Try lang natin, baka kaya niya. Yun o. Tapos, obserbahan natin kung iinit yung resistor, uusok ba siya. 1, 2, 3. Okay, dagdag pa tayo ng isa para makita natin kung ano yung pagbabago. Much later. So, ngayon kasi, medyo hirap na yung ating circuit kasi nga mataas na yung value. Try lang natin. Mas maganda yung mataas yung kanyang supply. Yun o, mas lumakas siya ngayon. Okay? Try lang natin kung may uusok or wala. Okay, mainit siya. Much later. So ngayon guys ay gumamit ako ng Mylar capacitor, pero nagpalit ako ng mas maliit kasi nga eto malaki masyado. So ito meron pa siyang bleeder para kahit papano hindi makapag create ng shock kung sakaling kabubunot natin sa saksakan. Ito kasi ay kaya niyang mag-store ng electrical charge, so masakit din siya. Okay, so ngayon ay sinubukan ko siya, medyo makulimlim nga lang. Ayan o, medyo mahina. Parang malakas sa camera pero mahina siya. Medyo mahina. Yan o. Okay, so ngayon ay subukan nating tanggalin itong fuse. Ay fuse ba itong current limiter? Kasi gumamit na tayo ng Mylar capacitor, okay lang siya kahit direct. Try natin. Yan. Pero ito ngayon ay medyo mainit na sa LED. Kasi nga ay direct na siya. Pero meron naman siyang limiter na isang capacitor, Mylar capacitor. Hindi po pwede yung electrolytic kasi sasabog yan. Polarized yan eh. Ito po kasing klaseng capacitor na to ay non-polar. So ginagamit po to sa charger ng mga battery, yung mga portable na headlamp, mga ganun, yung mga flashlight na maliliit. So ginagamit na charger. Kahit yung mga flashlight na malalaki, yung mayroon siyang sealed lead acid, ganito yung kanyang charger. Okay, so i-try natin kung mapupundi ba siya. Kahit paano, meron pa naman siyang safety na fuse resistor. And 1, 2, 3, go. Ayun, mas malakas siya. Okay, mas malakas siya ngayon. Yun o. So gumamit tayo ng Mylar capacitor to reduce nung current. Okay? Pero hindi pa rin siya safety kasi nga lahat ng to ang dumadaloy dito ay high voltage. Wala siyang neutral or wala siyang cold na area. Lahat yan ay hot. Okay? Delikado pa rin yan. Hanggang hindi dumaan sa may isolation ng transformer, meron siyang primary at secondary,
hindi siya siguradong safety. Kahit nga yung mga sinasaksak na headlamp, hindi siya safety. So, wag kayong kampante, delikado siya. So, ngayon, mas malakas na siya ngayon kaysa nung kanina merong resistor na current limiter. Okay? Try lang natin hanggang mamaya. Konti. Tingnan natin kung may iinit kasi nga yung design na una ay ito, umiinit. Design lang siya para sa mga matataas na voltahe kagaya nito, nasa 60 to 70 volt DC. So ngayon mababa, almost 12 volt. Ito ay nasa 3.7. Nasa 12 volt. Kasi naka-series siya, pero pag i-parallel mo 3.7. Okay? Pwede. Okay? Hindi mainit yung kanyang resistor. So, pasok na pasok. Okay. So, ngayon, pwede pa rin ba siya na kahit iisang LED na lang or pang 3.7 lang na LED? Subukan natin para malaman natin. You know, milaw pa siya konti. Try lang natin. Kung masusunog siya, di masunog. Okay, so itong pinagsasaksakan ko po kasi ay power station. Malayo yung yung ating saksakan. Walang available na extension. Boom. Pwede pa rin kahit na pang 3.7 na lang. Okay, so isaksak natin. Saka natin i-test. Ayan. Kahit anong klaseng LED yan, mapapailaw niya. Hindi nakikita eh. So, ayan. Nasa 7.9 volt DC. 8 volt. Lahat-lahat. Okay, so po pwede. So, kung gusto pa nating mas malakas, ito ilalagay natin. Try natin para makita natin kung tama ba yung sinasabi ko or hindi. Remember guys kung gagamit kayo ng ganito, lagyan nyo ng nakalagay na 100K na resistor, 1/4 watts. Huwag kayong maglalagay ng ganito na walang ganun kasi pwede siyang mag-store ng kuryente. Delikado yan. Okay. Lagay natin yung kanyang safety para hindi tayo madisgrasya. Yan. Malakas na siya ngayon guys. Mas malakas na. So, subukan natin. Boom. Ayun mas malakas na siya. Diba? Saksak natin. Ayun pwede kahit na ganyan na lang. Yan 225 volt AC. So, subukan natin siya na nakaparallel. Mas mabigat ngayon. Tingnan natin kung kaya niyang magdala ng mabigat na load. Kasi yung unang design natin kanina ay hindi siya nakadesign para sa ganon. Mabigat. Okay. Medyo mahirapan to ngayon. Medyo hindi malakas yung ilaw niya kasi lahat ay nakaparallel. Nakaparallel na kayong LED, nakaparallel pa lahat yung connection. Okay, I mean guys, ay nakaparallel yung mga LED dito sa loob niya plus yung connection niya lahat per block ay parallel. Okay, try natin kung ma-fuse ba yung supply natin. Ayun ano nangyari sa isa? Tanggal, natanggal pala. Okay. So ngayon guys ay napakabigat na ng load na yan kumpara sa ating design ng supply. Yun mabigat na yan. But still pwede siya. Okay, pwedeng pang ilaw na pang magdamagan. Gaano katagal? Depende guys sa gagamitin yung mga pyesa. Okay?
if interested kayo sa ganitong power station, lalagay po sa yung link niya doon sa description box. Okay, maraming salamat. Ingat-ingat. Be safe sa ating mga experiment.